Dahil si Brindle nga yung official member na ng ating pack members ito at dito na nga siya magsistay sa loob ng mansyon. Pabor na pabor naman sa kanya at tuwang-tuwa rin nga siya dito sa loob. Wow! Ngayon nga, inalo muna ni Mother tong si Brindle at binigyan nga muna siya ng mais. Kasi naman alam nyo ba, isa sa mga paboritong pagkain ni Brindle ay itong mais tapos talagang maloloka kayo at ma-amaze rin sa kanya. Para ba naman kasi talaga siyang tao kung kumain ng mais? Kung mapapansin nyo nga, hinahawakan pa nga talaga niya yan tapos kinakain lang niya talaga ay yung pinakalabas lang. Haba nakapatong nga yung isa niyang paa dito sa mais pa, kurit-kurit nga siya para makuha niya mismo yung pinakalaman. Tingnan nyo nga dito talagang dalawang papa nga niya yung may hawak para nga mas makain niya ng maayos. Tapos ganito nga siya palagi itong at kinuha ni Mother para maipakita sa inyo na talagang yung pinakabusil na lang yung natitira. O diba talagang napakagaling nga niya pagdating sa mais. Anyways, nung makatapos nga nabigyan siya nitong mais, eto tipapakita na nga sa inyo ni Mother ang isa sa mga kinagalit niya dito kay Brindle. Nung videohan na nga tinan niya itong si Brindle, parang nagmamakaawa pa nga siya na wag na daw videohan yung kalokohan niya. Paano ba naman kasi ito nga yung ginawa niya? Sinira nga talaga niya itong upuan ng tricab ng pack members. Ito nga yung una niyang sira, maliit lang talaga siya. Pero ngayon nga nakita ni Mother na meron na pala ding sila itong kabila tapos sobrang laki pa talaga niya at sirang-sira pati yung mga foam sa loob. At hindi nga lang din talaga babasta ang pagpapalit ng ganito, lalo na nga yung mismong foam pa ang sinira niya. Kaya naman si Mother talagang napuno na rin nga dito kay Brindle sa mga kalokohang pinagagagawa niya at alam nyo ba isa lang to sa ilang mga sinira niya? Kung ano-ano na rin nga kasi talaga ay nasisira niya dito dahil nga laging dito lang siya nagsistay sa labas. Yung kapag naboboard siya kung ano nga lang makita niya at mahagip niya, yun talaga yung ngangat-ngatin niya at sisirain. At sabi nga ni Mother, hindi naman pwedeng hanggang sa paglaki niya ay ganun siya at matututo nga siya na manira ng mga gamit. Lalo na nga dito sa area na to, nandito yung mga gamit natin na madalas gamitin at dito rin nga nakapark yung mga sasakyan. Kaya naman nagdesisyon na nga si Mother na ipasok na nga talaga itong si Brindle dito sa loob ng mansyon. Noong una talaga hesitant si Mother na ipasok sa loob si Brindle kasi nga manipis lang yung balat niya at sabi niya baka nga daw lamigin sa aircon. Pero siya na nga mismo nagbigay ng dahilan para ipasok nga siya dito sa loob ng mansyon. Kaya naman ito nga for the go na sila sa loob. Pero dahil nga wala pa siya mga stainless na cage gaya ng iba nating pack members, ito nga muna violet niya na cage ang gagamitin natin. Pero alam niyo ba, sabi ko nga mukhang pabor na pabor din naman kay Brindle na andito nga siya sa loob kasi laging sobrang saya niya tuwing makakapasok siya dito. Ito nga si Brindle lang talaga sa kanilang magkakapatid ang hindi takot sa ating pack members. Kaya nga sabi ko siguro itong si Brindle ay para talaga sa atin. Ito nga pinapasok na rin siya dito ni Mother sa kanyang cage, although nung una nga ay medyo hesitant siya. Siguro nga nagtataka siya kasi nga kapag nasa labas siya, pinapapasok lang naman siya sa cage kapag nga po lalabas at papasok yung sasakyan. Maya-maya pa pinalabas na rin nga muna siya ni Mother para nga makalaro niya muna ang pack members natin since tingin-tingin nga sila dito kay Brindle. Inuna nga lang talaga niya na mapin yung sahig para nga hindi rin madulas itong si Brindle. After naman na ito nga diretso na nga siya pakikipagkulitan sa ating pack members. Sakto rin nga nung time na ito na kumakain ng ating pack members. Tapos ito nga nahagip pa siya ni Mustang sa mukha. O diba sabi ko naman sa inyo, maldita talaga itong si Mustang at hahagip nga talaga siya. Pero dahil nga sa kalikutan itong si Mustang, tumapon nga yung kanya mga pagkain na dog food. Kaya naman ito si Brindle for dalimot nga ng mga pagkain na natapon. At okay nga lang naman kung malilimot siya ng dog food dito. Tapos eto nga tinulungan pa siya ni Mother para nga makain niya yung mga laglag. Grabe mukhang bet na bet rin nga niya yung ganitong dog food kahit nga walang ulam talagang kain niya at enjoy na enjoy pa nga siya pagkain ng mga ito. Sakto rin naman na may tirangang pagkain nitong si Mustang, yun nga lang napalo talaga siya ng mommy niya kasi kinagat niya nga itong si Brindle. Tapos yung tirangang pagkain ni Mustang, yun nga yung binigay dito kay Brindle at tingnan nyo, enjoy na enjoy talaga siya pagkain. O diba talagang belong na belong nga siya sa ating pack members kasi alam nyo naman ang pack members natin talagang pure dog food yung kinakain minsan. Since etong dog food naman na kasi nila ay siksik na sa mga nutrients na kailangan ng katawan nila. Tapos etong si Brindle talagang tuwang-tuwa at for the eat nga rin kahit talagang dog food lang ibigay mo sa kanya. Habang kumakain nga siya, tingin-tingin sa kanya ang ating pack members at pinanonood nga siya tapos gustong-gusto nga rin siyang kulit-kulitin at laruin. Pero si Brindle syempre di niya pinapansin yung mga yan kasi busy-busy talaga siya pagkain at kasabay pa nga niyang kumain itong si Olaf habang
habang itong sina Mishka at Kimbo kinakahulan siya sa likod. Anyways, naalala ko nga yung comment na sabi, syempre pinagawan daw ng bahay kasi daw may lahi itong ating pack members. At may nagsabi pa nga noon na kapag nga daw Aspin naman ay siguradong hindi natin kayang ipasok dito sa loob. Kaya nga sabi ko itong video na to ay malaking sampal sa nagsabi noon kasi eto nga si Brindel dito na talaga magsistay sa loob ng mansyon. Lagi kasi talaga nadidiscriminate yung mga fur parents na may lahi yung mga aso at palaging sinasabi na hindi nga daw namin gusto mga Aspin. Just because meron nga lang lahi yung mga aso namin doesn't mean na wala na kaming paki sa mga Aspins ha. Anyways, ito nga nandito nga siya sa loob pero sabi ko titingnan pa talaga natin kung kakayanin niya dito. Kasi alam nyo naman itong ating mansion fully air conditioned nga po at actually dalawa yung aircon dito tas meron sila dito sa loob na 3 hanggang 4 na electric fan na gumagana 24/7. Ibig sabihin nga po nun ay talagang matindi ang lamig dito sa loob ng mansion kaya naman hoping kami na kayanin ni Brindel dito sa loob. At kaya rin nga pala doon ni Mother Pinuesto ang cage ni Brindel doon nga sa pagkapasok dahil doon nga talaga hindi gaanong malamig. Kasi alam niyo naman itong si Brindel hindi naman sanay dito nga sa loob at lalong hindi siya sanay sa aircon talaga. At lalong hindi siya gaya ng pack members natin na talagang ginawa ang coat nila panlaban sa lamig kasi itong si Brindel napakanipis talaga ng coat niya. Kaya naman hoping talaga tayo na magtagal si Brindel dito sa loob ng mansion. Anyways, ito nakatapos na nga siyang kumain tapos pinainom na rin nga siya pero after nun hindi nga muna siya ikinulong at inilabas muna. Kasi nga potty trained rin po itong si Brindel at dito nga lang po siya nagpapati sa may batuhan. Kaya naman po pinagpati nga muna siya bago ulit papasukin sa loob at ganito rin nga po ang magiging routine niya araw-araw. Gaya rin nga nating pack members na lalabas lang kapag maglalaro at syempre kapag magpapati sa labas kaya ito balik na ulit siya dito sa kulungan niya. Tingnan nga natin kung anong mangyayari sa kanya dito at anong magiging epekto nito sa ating pack members kasi nga ngayon pa lang talaga nagkakagulo na sila dahil nga kitang-kita nila